Kumusta po? Ako po si Dr. Jose Cruz. Sa loob ng maraming taon na inilaan ko sa pangangalaga ng kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatanda, natutunan ko na ang ating katawan ay may natatanging paraan ng pakikipag-usap, lalo na habang tayo ay tumatanda. Minsan ang mga mensahe ay hindi malakas o halata. Sila'y banayad, tulad ng isang paulit-ulit na pangangati. Paano kung ang makulit na pangangating iyan na pilit ninyong binabaliwala ay paraan ng inyong balat para sabihin sa inyo ang isang bagay na mahalaga, isang bagay na seryoso? Habang tayo'y nagkakaedad, hindi palaging sumisigaw ang ating katawan ng problema sa pamamagitan ng matinding sakit o dramatikong sintomas. Kadalasan bumubulong ito sa pamamagitan ng mas tahimik na mga senyales. Marahil pagkapagod, pagkabalisa o oo, kahit isang pangangati sa tamang o marahil maling lugar. Madaling abutin ang losyon, isisi sa tuyong panahon o subukang huwag pansinin ang pakiramdam. Ngunit narito ang isang mahalagang bagay na maaaring hindi ninyo alam: ang matagalang pangangati sa ilang partikular na bahagi ng katawan, lalo na sa mga nakatatanda, ay maaaring senyales ng mas malalim na mga isyung pangkalusugan na tahimik na nabubuo sa ilalim. Hindi ito basta-bastang pangangati lamang. Maaaring ito'y mga maagang babala na konektado sa inyong sirkulasyon, sa inyong mahahalagang organo, sa inyong sistema ng nerbiyos, o maging sa inyong estado ng nutrisyon. Ngayon ating tatalakayin ang 4 na madalas na hindi napapansing bahagi ng katawan kung saan ang hindi maipaliwanag na pangangati ay maaaring mga hulugan ng higit pa sa simpleng pagkatuyo ng balat. Suportado ng medikal na pananaliksik at mga pattern na naobserbahan sa mga tumatandang individual, ang pag-unawa sa mga lokasyong ito ay makatutulong sa inyo na matukoy ang isang potensyal na alalahaning pangkalusugan bago pa ito lumala. Kung kayo'y nakatuon sa pananatiling malusog at masigla habang tumatanda, ito po ay impormasyong hindi ninyo dapat palampasin. Kaya't sana po ay samahan ninyo ako, dahil minsan ang inyong katawan ay hindi sumisigaw. Ito'y bumubulong. Ang pakikinig ng mabuti ngayon ay makatutulong sa inyo na magkaroon ng mas mahaba, mas malakas na buhay na may higit na kapayapaan ng isip. Simulan na po natin. Una, alang-alang ang isang hindi maipaliwanag na pangangati sa itaas o gitnang bahagi ng inyong likod. Ang pangangati mismo sa gitna ng inyong likod ay maaaring nakakainis dahil mahirap abutin, ngunit paano kung sinusubukan nitong abutin kayo ng isang mensaheng tunay na mahalaga? Maraming nakatatanda ang nakararanas ng ganitong uri ng paulit-ulit na pangangati. Bagamat nakatutoksong isipin na ito'y dahil lamang sa tuyong balat o marahil ay isang nakakairitang etiketa ng damit, ang partikular na pangangating ito ay madalas na tumuturo sa isang bagay na mas malalim. Isa sa mga hindi gaanong kilala ngunit seryosong sanhi ng pangangati sa itaas na bahagi ng likod ay isang isyu sa atay o bato. Ang mga mahahalagang organong ito ang sumasala ng mga lason mula sa ating dugo at nagpapanatili ng panloob na balanse ng ating katawan. Kapag hindi sila gumagana ng optimal, maaaring maipon ang mga dumi sa daluyan ng dugo
na nakakairita sa mga dulo ng nerbiyos sa balat at nagdudulot ng pangangati, lalo na sa mga lugar tulad ng likod kung saan maraming nerbiyos. Isipin po natin sina Aling Elena at Aling Sofia, parehong 70 taong gulang. Si Aling Elena ay regular sa kanyang mga check-up, umiinom ng maraming tubig at palaging medyo maganda ang balat. Si Aling Sofia gayunpaman ay kamakailan lamang nakaramdam ng di pangkaraniwang pagod, napansin ang pamamaga ng bukong-bukong at madalas na kinakamot ang kanyang likod lalo na sa gabi. Sinubukan na niya ang iba't ibang sabong panlaba at masigasig na naglalagay ng moisturizer, ngunit patuloy pa rin ang pangangati. Ang maaaring hindi napagtatanto ni Aling Sofia ay ang patuloy na pangangating ito ay maaaring senyales ng kanyang katawan na ang kanyang mga bato ay nasa ilalim ng stress o ang kanyang atay ay hindi napoproseso ng mahusay ang mga lason. Kapag nahihirapan ang mga organong ito, maaari itong makaapekto sa lahat mula sa panunaw at kalidad ng tulog hanggang sa antas ng enerhiya at kalinawan ng isip. Ang makating balat na may kaugnayan sa mga problema sa atay o bato ay karaniwang paulit-ulit, hindi gaanong tumutugon sa karaniwang mga gamot sa balat at madalas na nangyayari nang walang nakikitang pantal. Madalas din itong lumalala sa gabi na nakakaabala sa pagtulog at lalo pang nakakaubos ng enerhiya. Bagamat ang pangangati mismo ay hindi mapanganib, ang kinakatawan nito, isang potensyal na pinagbabatayang kawalan ng balanse na tahimik na lumalala, ay naiugnay sa pinaikling haba ng buhay sa mga nakatatanda. Hindi ito para magdulot ng pagkasindak, kundi para hikayatin ang kamalayan. Maaaring ipakita ng simpleng mga pagsusuri sa dugo kung gaano kahusay gumagana ang inyong atay at bato. Ang pananatiling sapat na hydrated pagkain ng dieta na mas mababa sa mga prinosesong pagkain, pagbabawas ng pag-inom ng alak at pagsubaybay sa pagkonsumo ng asin ay maaaring makatulong ng malaki upang mapagaan ang pasanin sa mga organong ito. Kung umiinom kayo ng maraming gamot, makabubuti ring talakayin sa inyong doktor ang kanilang potensyal na epekto sa inyong atay at bato. Kaya sa susunod na magsimulang mangati ng paulit-ulit ang inyong likod nang walang malinaw na dahilan, huminto sandali at makinig. Maaaring ang inyong balat ang unang tagapagpahiwatig ng panloob na stress. Sunod, pag-usapan natin ang madalas na pangangati sa anit o sa likod ng leeg. Kapag ang mga nakatatanda ay nagsimulang makaranas ng paulit-ulit na pangangati sa mga lugar na ito, madalas itong binabalewala bilang trivial. Marahil tuyong anit reaksyon sa shampoo o bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit maaaring may higit pang nangyayari sa ilalim. Para sa maraming senior, ang ganitong uri ng pangangati ay hindi lamang hanggang balat. Maaari itong konektado sa mas malalalim na issue tulad ng talamak na stress pamamaga at maging mga pagbabago sa sistema ng nerbiyos na nakakaapekto sa pisikal at mental na katatagan. Ang mga nerbiyos sa paligid ng anit at leeg ay partikular na sensitibo at madalas kabilang sa mga unang nagre-react kapag ang katawan ay nasa ilalim ng matagal na pilay, lalo na ang emosyonal o neurological na stress na dahan-dahang naipon sa paglipas ng panahon. Isipin po natin sina Mang Leonardo at Mang Ray, parehong nasa mga huling taon ng kanilang edad, 70. Si Mang Leonardo
ay nananatiling socially active, nasisiyahan sa paghahalaman at nagsasanay ng magaang meditasyon sa gabi. Karaniwan siyang may relax na kilos. Si Mang Ray sa kabilang banda ay nahihirapang mag-adjust sa pagre-retiro. Madalas siyang hindi mapakali. Mas maraming oras ang ginugugol sa loob ng bahay at nagdadala ng malaking tahimik na stress nang hindi niya ito lubos na napagtatanto. Sa nakalipas na ilang buwan, nagsimulang mas madalas nakamutin ni Mang Ray ang kanyang ulo sa simula tuwing gabi lamang, ngunit ngayon ay buong araw na. Walang pantal, walang balakubak, walang malinaw na paliwanag. Sinubukan niya ang iba't ibang shampoo at bumili pa ng bagong punda ng unan, ngunit walang tila nakatulong. Ang maaaring hindi naiintindihan ni Mang Ray ay ang pangangating ito ay malamang na pisikal na manifestasyon ng kanyang emosyonal na tensyon at pagkapagod ng sistema ng nerbiyos. Habang tayo ay tumatanda, ang sistema ng pagtugon sa stress ng ating katawan ay maaaring maging hindi gaanong episyente. Sa halip na mabilis na huminahon pagkatapos ng isang pag-aalala, ang katawan ay maaaring manatili sa isang mababang antas ng alerto, pinapanatiling mataas ang mga antas ng stress hormone at posibleng pinipigilan ang immune function. Ang pinagbabatayang tensyong ito ay madalas na nakakahanap ng labasan sa pamamagitan ng pinakasensitibong mga dulo ng nerbiyos tulad ng nasa anit at leeg. Ang talamak na pangangati dito ay maluwag ding naiugnay sa mga kondisyon tulad ng neuropathy o kahit na banayad maagang mga senyales ng pagbabago sa pag-iisip. Hindi ito nangangahulugan na bawat pangangati sa anit ay seryoso, ngunit tiyak na nararapat itong bigyang pansin at hindi dapat basta na lamang isantabi. Ang magandang balita ay ang pagpapatahimik sa sistema ng nerbiyos ay madalas na makapagpapagaan sa ganitong uri ng pangangati. Ang mga simpleng kasanayan tulad ng malalim na paghinga, paggugol ng oras sa kalikasan, muling pagkonekta sa mga kaibigan o kahit na pagsusulat ng mga iniisip bago matulog ay makatutulong na i-regulate ang mga signal ng stress ng katawan. Sa kaso ni Mang Ray, nang magsimula siyang gumawa ng maliliit na pagbabago, maikling paglalakad sa umaga, pagpatay sa balita sa gabi, at pagtawag sa kanyang kapatid linggo-linggo, napansin niyang unti-unting humupa ang pangangati habang lumuluwag ang tensyon at huminahon ang kanyang isip. Kung nakakaranas kayo ng pangangati sa inyong ulo o leeg na ayaw tumigil at nais discard na ninyo ang mga karaniwang kondisyon sa balat o alerdi, maglaan ng sandali para sa mas malalim na pagsusuri sa sarili. Tanungin ang inyong sarili kung ano talaga ang inyong nararamdaman kamakailan. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Ang inyong katawan ay tumutugon hindi lamang sa mga panlabas na salik, kundi pati na rin sa kung ano ang inyong dinadala sa loob. Minsan ang paulit-ulit na maliit na pangangating iyon ay ang inyong sistema ng nerbiyos na marahang kumakalabit sa inyong balikat, humihingi ng kaunting kapayapaan. Ngayon talakayin natin ang patuloy na pangangati sa paligid ng dibdib o tiyan. Kapag iniisip natin ang mga senyales ng humihinang kalusugan, karaniwan nating naiisip ang mga bagay tulad ng kakapusan sa hininga, pagkahilo o pagkalimot.
Ngunit ang balat sa inyong dibdib at tiyan, sa buong harap ng inyong katawan, ay maaaring tahimik na maghatid ng maraming impormasyon tungkol sa inyong panloob na estado, lalo na kapag nagsimula itong mangati ng walang malinaw na dahilan. Ang mga nakatatanda na nakararanas ng madalas na pangangati sa kanilang katawan, partikular sa dibdib o tiyan, ay maaaring nahaharap sa higit pa sa isang maliit na iritasyon sa balat. Ang ganitong uri ng pangangati ay madalas na isang banayad na pulang babala para sa mga kakulangan sa nutrisyon o mga problema sa pagsipsip ng sustansya, malabsorption. Parehong issue ay maaaring tahimik na magpahina sa lakas ng inyong katawan, mga panlaban sa sakit, at kakayahang ayusin ang sarili. Isaalang-alang po natin sina Lola Ana at Lola Isabel, parehong 81 taong gulang. Si Lola Ana ay nasisiyahan pa ring magluto ng sarili niyang pagkain, lumilikha ng makukulay na plato na may prutas, gulay at walang taba na protina. Maaaring hindi na siya kumakain ng malalaking porsyon tulad ng dati, ngunit nakatuon siya sa paggawa ng kanyang mga pagpipilian sa pagkain na masustansya. Si Lola Isabel, gayunpaman, ay unti-unting nawalan ng interes sa pagkain sa nakalipas na taon. Madalas siyang lumiliban sa pagkain, pinipili ang simpleng crackers o dilatang sopas at mabilis na nabubusog. Kasabay ng pagbabagong ito, nagsimula niyang mapansin na mas madalas mangati ang kanyang dibdib at tiyan, lalo na sa gabi. Minsan ang balat ay medyo malambot o tuyo. Inakala niyang sensitibong balat lamang ito at sinubukan ang iba't ibang sabong pangkatawan, ngunit walang nakitang ginhawa. Ang maaaring hindi alam ni Lola Isabel ay habang tayo ay tumatanda, ang ating sistema ng panunaw ay maaaring maging hindi gaanong episyente sa pagsipsip ng mga pangunahing sustansya, partikular ang mga bitamina tulad ng B12, mahahalagang fatty acid, at mineral tulad ng zinc at magnesium. Kapag kulang ang katawan sa sapat na dami ng mga mahahalagang sangkap na ito, maaaring maging tuyo ang balat, maaaring maging pabago-bago ang mga signal ng nerbiyos at maaaring humina ang sistema ng imunidad. Ang resulta, ang mga lugar tulad ng katawan na mayaman sa mga dulo ng nerbiyos at daluyan ng dugo ay maaaring maging sensitibo, iritado at makati. Higit sa lahat, ang mga panloob na kakulangang ito ay tahimik na nakakaapekto sa lakas ng kalamnan, antas ng enerhiya, at maging sa talas ng isip. Isang mapanganib na aspeto ng malnutrisyon sa mga senior ay maaari itong magtago sa likod ng isang tila normal na timbang. Maaaring hindi kayo nababawasan ng timbang, ngunit ang inyong katawan ay maaaring kulang pa rin sa mga mahahalagang sangkap na kailangan nito upang mapanatili ang sarili. Kaya't ang paulit-ulit na pangangati sa sentral na bahaging ito ng inyong katawan ay higit pa sa isang abala. Maaaring ito'y isang maagang senyales na ang inyong panloob na makina ay nauubusan na ng panggatong na kailangan upang magpatuloy ng malakas. Ang nakapagpapatibay na balita ay madalas itong isa sa mga mas madaling ayusin na issue. Ang pagpapabuti ng nutrisyon ay hindi nangangailangan ng malalaking pagbabago. Ang mga simpleng karagdagan tulad ng isang dakok ng mani, isang nilagang itlog, ilang sariwang berry o kahit isang dekalidad na multivitamin,
pagkatapos makipag-usap sa inyong doktor, ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Kung napansin ninyo ang paulit-ulit na pangangati sa inyong dibdib o tiyan at napagtanto ninyong hindi naging optimal ang inyong dieta kamakailan, isaalang-alang ito bilang isang banayad na paalala upang mas alagaan ang inyong sarili. Hindi lamang para sa kaginhawaan ng balat, kundi para sa pangmatagalang sigla. Panghuli, talakayin natin ang paulit-ulit na pangangati sa ibabang bahagi ng mga binti. Isa sa mga pinaka hindi napapansin ngunit nagbubunyag na senyales na maaaring may mas malalim na problema sa inyong katawan ay ang patuloy na pangangati sa inyong mga binti. Madaling isisi ito sa tuyong balat o simpleng pagtanda. Gayunpaman, kapag ang lugar na ito ay kapansin-pansing makati ng walang nakikitang pantal o malinaw na iritasyon, maaaring oras na para sa mas malapitang pagsusuri. Naobserbahan ng mga profesional sa medisina na ang mga nakatatanda na madalas kumamot sa kanilang mga binti, lulod o bukong-bukong ay maaaring nakararanas ng mahinang sirkulasyon, partikular ang isang kondisyon na kilala bilang peripheral artery disease, PADI. Ang kondisyong ito ay nangangahulugang hindi gaanong malayang dumadaloy ang dugo sa mas maliliit na daluyan ng dugo sa ibabang bahagi ng mga paa at kamay. Ang limitadong sirkulasyong ito ay maaaring maging sanhi ng pagkatuyo, pagiging sensitibo, at di pangkaraniwang pangangati ng balat. Isipin po natin sina Mang Tomas at Mang Juan, parehong nasa unang mga taon ng kanilang edad 80. Si Mang Tomas ay nasisiyahan sa maiikling paglalakad sa kanilang lugar tuwing umaga. Nananatili siyang medyo aktibo, regular na sinusuri ang kanyang mga paa at binti at walang napapansing di pangkaraniwang sintomas. Si Mang Juan gayunpaman ay naging hindi gaanong kumikilos kamakailan. Madalas siyang nakakaramdam ng pagod matagal na nakaupo at nagsimulang mapansin ang isang paulit-ulit na pangangati na gumagapang sa kanyang mga binti, karamihan sa gabi o pagkatapos maupo ng matagal. Naglalagay siya ng losyon, iniisip na tuyong balat lamang ito, ngunit kaunti lamang ang naibibigay nitong ginhawa. Ang maaaring hindi alam ni Mang Juan ay ang pangangating ito ay maaaring paraan ng kanyang katawan upang senyalesan na hindi gaanong episyenteng nakakarating ang dugo sa ibabang bahagi ng kanyang mga binti. Kapag hindi nakakatanggap ng sapat na sirkulasyon ang inyong mga binti, hindi lamang natutuyo ang balat, kundi pati na rin ang mga kalamnan at tissue ay maaaring humina sa paglipas ng panahon. Nagdudulot ito ng dagdag na pilay sa inyong puso, mga ugat, at buong sistema ng cardiovascular. Ang mahinang sirkulasyon sa mga binti ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, stroke, at maging paghina ng pag-iisip. Ang ating mga binti ay minsan tinatawag na pangalawang puso dahil ang kanilang mga pagkurba ng kalamnan ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagtulong na itulak pabalik ang dugo patungo sa puso. Kung nahihirapan sila dahil sa mahinang sirkulasyon, maaaring maapektuhan ang inyong buong sistema. Ngunit narito ang magandang balita, ang ganitong uri ng pangangati, kung may kaugnayan sa sirkulasyon, ay madalas na mapapamahalaan at matutugunan ang pinagbabatayang issue, lalo na kung maagapan.
Ang pagkilos ay isa sa mga pinakamahusay na lunas. Ang banayad na ehersisyo sa binti regular na maiikling paglalakad ayon sa payo ng inyong doktor at pagtataas ng inyong mga paa kapag nakaupo ay makatutulong lahat upang mapabuti ang daloy ng dugo. Ang pananatiling sapat na hydrated pagsasaalang-alang sa komportableng compression socks, muli kumonsulta sa inyong doktor at pagbabawas ng pagkonsumo ng maaalat na pagkain ay maaari ring makagawa ng malaking pagkakaiba. Kung nakakaranas kayo ng pangangati sa inyong mga binti na ayaw mawala, lalo na kung walang pantal o kilalang alerdi, mangyaring huwag itong balewalain. Maaaring sinusubukan ng inyong katawan na makuha ang inyong atensyon sa pamamagitan ng wika ng pakiramdam. Tunay ngang may sariling wika ang inyong katawan at minsan hindi ito nagsasalita sa pamamagitan ng hayag na sakit o karamdaman, kundi sa pamamagitan ng mga tahimik na bulong na ito. Isang paulit-ulit na pangangati, isang pakiramdam ng pagkabalisa, isang pakiramdam na mayroong hindi tama. Ngayon, natutunan ninyo na ang maliliit na senyales na ito, partikular sa mga tiyak na lugar tulad ng likod, anit katawan o ibabang bahagi ng mga binti, ay maaaring magdala ng higit na kahalagahan kaysa sa unang tingin. Maaaring ito'y mga maagang babala na may kaugnayan sa inyong puso at ay sistema ng nerbiyos o kalusugang nutrisyonal. Ngunit narito ang pinakamahalagang aral, isang aral na paulit-ulit kong nakikita sa aking pagsasanay. Ang mga senyales na ito ay hindi tanda ng pagkatalo. Mga paanyaya po ito tungo sa kamalayan. Ito ay mga senyales na ang inyong katawan ay umaabot, humihiling sa inyo na makinig, mag-alaga at tumugon. At ang magandang bagay ay talagang kaya ninyong tumugon. Hindi ito palaging nangangailangan ng malawakang pagbabago sa buhay. Minsan ang kailangan lamang ay ang mas malapit na pakikinig, pagsasama ng kaunting pagkilos, pagbibigay prioridad sa pahinga o pagtuon sa mas mahusay na nutrisyon. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpiling ito ay napakalakas. Sa paglipas ng panahon, bumubuo sila ng isang mas malusog, mas malakas, at mas matatag na kayo. Kaya maglaan po kayo ng sandali at tanungin ang inyong sarili. Naramdaman ba ninyo ang alinman sa mga senyales na ito kamakailan? Kung oo, ano ang isang maliit at kayang gawin na hakbang na maaari ninyong gawin ngayon upang tumugon ng may pag-aalaga? Dahil ang pamumuhay ng maayos ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito'y tungkol sa aktibong paglikha ng buhay na puno ng kalinawan, enerhiya, at layunin kung saan sinusuportahan ng inyong kalusugan ang inyong kalayaan. Sa halip na limitahan ito, kung mayroon kayong narinig ngayon na tumatak sa inyo o nagpatigil sa inyo para mag-isip, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring makapagbigay inspirasyon sa iba na bigyang pansin ang mga bulong ng kanilang sariling katawan. At kung hindi pa, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-on ang mga notifikasyon upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na kaalaman kung paano mamuhay ng mas matagal guminhawa ang pakiramdam at magkaroon ng proaktibong kontrol sa inyong kalusugan, isang simpleng hakbang sa bawat pagkakataon.
mangyaring isaalang-alang din na ibahagi ang impormasyong ito sa pamilya at mga kaibigan na maaaring makinabang dito. Salamat po sa inyong panonood. Manatiling mausisa, manatiling proaktibo at alagaan po ninyong mabuti ang inyong sarili.